No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un en agonía. Sakit ang mata ko! Anong nangyari? Patingin nga ako. Ang mga mata ko! Ay, pero ito ang ginagamit ko sa aking mga mata. Sa mata ko! Hindi ito ang ginagamit ko sa aking mga mata. Lumayo ka! Huwag ka lumapit sa akin! Huwag niyo ilapit sa akin! ginagamit mo madalas, hindi ba? Anong meron dyan? Nakapagtataka naman. Matagal ko nang ginamit ang Sige, gamot sige, na sige. yan. I-check ko kung yan nga. Ayun. Sabihin mo kay Simona na magdala ng tuwalya. Kailangan natin ng tuwalya para pampuna sa mga mata ni Julieta. Bilis! Kumuha ka naman sa nila at saka tubig. Dali, Yung Fiorella. Italianong yan ang may kagagawa Ay, hindi, nito. Iha. Gusto niya ako sakta kanina Huwag kang sa labas. magsalita ng Nagtatalo ganyan. kami. Totoo yan, Eloisa. Ay, utang na loob. Humilahon ka muna, Julieta. Sakit ang mata ko. Sinabi ko na. Maniwala ka, talagang ginawa yun ni Osvaldo. Alam ko na gusto mong hanapin ang tunay na may kasalanan. Pero may mga bagay na mas importante. At ano naman yun? Papanagutin ng taong utak ng lahat. O baka naman, hahayaan mo na lang. Gusto mo bang panagutin si Ramiro? Totoong walang itinatago ang pamilyang ito. Ano gusto mong gawin? Ano pa nga ba ang gagawin ko? Tinanggal ko na siya. Masyado ka naman yatang malupit, Osvaldo. Siya ang dahilan ng lahat. Kaya nalaman ni Lola tungkol sa aksidente. Tama ka, walang dapat nakaalam sa mga nangyayari. Pero wala naman siguro siyang masamang binabalak. Sa tingin ko tama si Osvaldo. Ang pagkakatiwalaan mo na lang ay yung mga taong patay na. Dahil nananahimik na sila. Ang driver, hindi dapat magsalita sa iba tungkol sa mga nalalaman niya sa amo niya. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang isang taong mahiling magkalat ng chismis tungkol sa ating pamilya. Kaya naman, tinanggal ko na, di ba? Hindi ko sinasang-ayunan yan, pero empleyado mo siya. Desisyon mo yan. Ikaw ang bahala. Halipo kayo. Okay. Eto na. Nakita ko na yung pampatak. Eto na. Sandali. Ayan, sige. Tingnan nyo kung yan. Okay na. Teka. Oo, ito na nga yung ginagamit ko sa mga mata ko. Pero paano? Fiorella, alam mong ito ang pinapatak ko sa mga mata ko. Hindi ba, Fiorella? Saan to nakalagay? Kinuha ko po yun sa tokador. Di ba yun po ang sabi niyo? Oo nga. Pero, bakit dalawa ito? Itong isa ito yung dala ni Fiorella, hindi ba? Hindi po, Hindi po. Kinuha ko lang yung Punasan sinabi ni natin Senyora ang babae. Eloisa. At yan lang po nakita ko sa tokador. Ang sakit ng mata ko. Hindi ko na Pambihira kaya. naman. Imposible namang basta nalang sumulpot ang eye drop na yan dyan. Ay, imulat mo nga. Tignan natin. No, Diyos ko! Wala akong makita! Wala akong makita! Anong nararamdaman mo? Kasalanan natin ito ng babaeng yan! Walang sinasakay ng babaeng yan! Malinaw na may dalawang eye drops dyan. Dalawa! Bakit? Nakalimutan ko magpasalamat. Magpasalamat saan? Pinaalala mo na isa pala akong babae. Alam mo na, hindi ko pa naranasan sa iba yon. Sonia, hindi ko maalala yung mga sinasabi mo. Hindi na yan mahalaga. Para sa akin, sariwa pa rin ang lahat ng nangyari. Nakatago sa isip ko lahat. Pero Sonia, sinabi ko naman sa'yo Pero na hindi ko naman kaya magpanggap na walang nangyari.
Naalala ko pa kung paano mo kahawakan ng mga sandaling yon. Alam mo, Tigilan mo to. hindi mo na maalala? Hindi. Pero Sonia, baka pwede mong sabihin sa akin kung paano nangyari lahat ng sinasabi mo. Ay, tahala. Julieta, bubuti ka rin, mahal ko. Masakit na masakit ba, Iha? Nasaan na kayo? Galing kaming ospital. Ano ito? Ano nangyari? Ano nangyari sa Depende kanya? kung sinong tatanungin mo. Tumahimik ka nga. Well, alam ko, balak ni Fiorella ang bulagin si Julieta at nagtagumpay naman ang babae. Fiorella? Muna. Wala pa akong kasalanan. Wala akong binabalak na masama. Julieta, kumusta? Okay ka lang ba? Federica, pwede ba tumigil ka na? Ah, sorry naman. Ako nagsabi kay Fiorella na kunin ang eye drops na ito para gamitin ni Julieta. Siya lang ang nagdala niyan. Galing yan sa kwarto sa mata niya. Pero bakit? Si Fiorella ang naglagay niya. Kinakailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Ay, tumawag ng ambulansya. Hindi. Matagal pa ang ambulansya. Sandali. Halika. Dadali ka na lang Ay, namin. mabuti pa nga. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Dalhin niyo na siya. Dali. Itakbo niyo na siya. Dalian niyo. Ay, bubuti ka rin, Iha. Sige, susunod ako sa ospital. At si Fiorella? Paano si Fiorella? Hahayaan lang natin siya? Ano ibig niyo sabihin? Ano akala mo? Hahayaan ka na lang naming tumayo dyan matapos mong muntik bulagin si Julieta? Wala akong kasalanan. Wala akong balak na masama. Senyora, Dante, bantayan mo si Fiorella. ano? Senyora Eloisa, pakiusap. Wala pa akong kasalanan. Wala akong binabalak na masama. Ay, Diyos ko. Sinasabi mong nagkita tayo sa hallway at inimbita kita sa kwarto ko? Tapos, Alam mo, kahit lasing ka, naging magino ka pa rin sa akin. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Marami kang sinabing magagandang salita tungkol sa akin. tulad ng ano? Na maganda ang buhok ko. Sabi mo gusto mong halikan ang aking mga labi. Hinahaplos mo ng buong pagmamahal ang aking katawan habang sinasabi mo ang magagandang salitang yon sa akin. Pero hindi mo ko pinigilan? Hindi, dahil sa totoo lang gusto ko rin naman na yakapin kita. Pero Sonia, hindi na to. Ano ba? Kailangan lang mangyari yon sa atin, Pedro. Alam mo bang nakalimutan na natin ang lahat nung maglapit ng ating mga labi? Hindi yun po pwede. Sinabi mo rin yan. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng palagpasin ng magandang pagkakataong mahalikan mo ulit ako. Imposible. Ay, hindi to pwede. Daig mo pang isang patay. Fiorella, mahal kita. Fiorella, paano nangyari nagkagusto ka sa isang babaeng hampas lupa? Basura! Walang alam! Huwag ka matulog. Ikaw at ako. Tayong dalawa ay maglalaro. Diyan ka. Dito ka naghubad. Itong Amerikana, diyan ka. Ang tagal ko itong hinintay. Sisiguraduhin ko. Ang lahat ng ito hindi mo makakalimutan. Pwede bang tigilan mo na ako? Ayun, Pedro, ganun ang nangyari. At palaban ka, ha? Sonia, pwede bang itago mo na lang yung mga detalye? Para kang isang leon. Sinabi kong tama na. Hindi, ayoko. At alam mo, yun ang pinakamasaya kong gabi. Isipin na lang natin na hindi to totoo. Kaya kung pwede lang... Ganito, sa isa munang kondisyon, Ano yun? gawin natin ulit yun. Hindi. Pag-isipan mo, Ayoko. hindi mo alam kung ganito kasakit sa akin. Kawawang Julieta. Ay, delikado si Fiorella. Sinabi mo na ang punto mo, manahimik ka na, pwede ba?
Well, sa tingin ko, hindi lang sapat na pagbawalan siyang makapasok sa bahay. Bueno, anong gusto mong gawin ko? Tawagin ko siya at paluin ko siya sa puwet? Eloisa, huwag kang magpatawa. Sabihin mo, anong dapat kong gawin? Bakit hindi natin ipakulong ang babaeng yan? Hindi. Hindi. Well, hindi ba? Nakita mo naman kung ano ang kanyang kayang gawin. Hihintayin mo pa bang may gawin siyang masama sa buong pamilya natin? Gusto ko muna siyang magpaliwanag sa akin. Hindi ka pwedeng magpatira ng mga baliw dito sa loob ng bahay. Hindi. Malay mo, baliw pala siya. Alam ko na sa Fiorella ay hindi isang baliw. Hindi. May kilala ka ba? Ang alam ko, ang mga psychopath at ang mga mamamatay tao ay pareho. At hindi mo malalaman hanggat hindi mo sila nahuhuli sa akto. Wala ka bang ibang gagawing mahalaga, Federica? Bakit hindi tayo tumawag ng pulis, Eloisa? Yes, Mari Carmen. Sir, nasa linya si Senyora Eloisa. Salamat. Kumusta, Lola Ganda? Ay, Pedro. Hindi mo mahuhulaan ang mga nangyari dito sa bahay. Ano po? Si Fiorella, hindi ko alam pero parang may nilagay siyang toxic liquid sa mga mata ni Julieta kanina. Dinala na siya ni Sergio sa ospital. Pero hindi ko maisip na baka hindi na siya makakita uli, iho. Pero paano? Naglilinis ba siya kanina o... Hindi. Sinabihan ko siya kanina na kunin niya ang eye drops ko para sa allergy ni Julieta. Pero parang iba yata ang nasa loob ng bote na kanyang dinala. Pagkatapos nahanap ni Federica ang pampatakos sa mata. Sinasadya niya lahat yon. Hindi ko alam kung ano talaga ang laman noon. Pero binabantayan ngayon ni Dante si Fiorella. Walang makita si Julieta nang dinala siya sa ospital kanina. Tapos, Si Fiorella ang gustong bumulag kay Julieta. ano ba? Ikaw na kaya magsabi, gusto mo? Kanina ka pa, Federica. Hindi pwede. Imposible yan, Lola. Baka naman aksidente lang. Hindi ko na talaga alam kung anong iisipin ko. Lola, bakit binabantay ni Dante sa Fiorella? Bakit? Si Dante, ikinulong muna siya ni Dante. Binabantayan siya nito. At ito pang si Federica, kinukulit akong tumawag ng pulis. Pero bakit kailangan nyo bang tumawag ng pulis? Sa tingin kasi ni Federica, banta siya sa buhay ng buong pamilya. Sa tingin nyo? Hindi, Pedro. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Anong oras ka uuwi? Dito ka lang. Huwag kang matakot. Labas. Anong nangyari? Sinabi ko, lumabas ka. Hindi, dito lang siya. Hindi kayo lalabas, ha? Dito lang kayo. Pero hindi ko kasalanan. Wala akong ginagawa. Mamaya ka na magpaliwanag sa mga pulis. Anong nangyari? Siya ang dahilan kung bakit hindi makakita ngayon si Senyora Julieta. Hindi! Hindi, imposible yan. Ginawa ko lang ang inutos sa akin. Wala akong ginawa kay Ma'am Julieta. Yan ang totoo. Anong nangyari, ate? Wala to, Gian. Hoy, babae, hindi mo ako maloloko. Ikaw ang magpapaliwanag sa mga pulis kapag dumating na sila dito. Ano? Bakit may mga pulis? Ano mangyayari kay Gianna? Sana naisip mo yan bago mo binulag si Senyora Julieta. Ate Fiorella. Aalis ka ba? O gusto mong hatakin kita palabas? Gianna, huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama. Ayos lang ang lahat. Kukunin ka ba nila? Hindi. Hindi tayo maghihiwalay. Pangako ko, hindi kita iiwan. Kaya huwag kang mag-alala. Natatakot ako. Natatakot ako, Ate Fiorella. Kaya sinabi! Hindi! Ano ba, ate? Ate! Palabasin niyo ako rito para awa niyo na! Huwag kang matatakot, Gianna! Buksan niyo to! Ate Fiorella, buksan mo to! Gianna! Buksan niyo tong pinto! Palabasin niyo ako rito! Domingo, sandali nga. Saan mo inilagay ang mga alak na dumating kagabi? Inilagay ko pa sa loob ng kahon doon, Vittorio. Kunin mo at kailangan ko ang mga yon ngayon. Pero bakit po? Napakamahal nito.
para ibenta nyo. Kaya ko nga pinalalabas sa'yo ay dahil mahal ang bili ko. Dahil ang araw na ito ay espesyal. Napaka-espesyal. Para po ba sa okasyon? Ang halaga ng isang bote Bakit ng ba? alak Ang ay dami pwede ko mo lang. sinasabi. Sundin Ibayad mo sa yung tatlong iniuutos buwan. ko. Sige na, ilabas Ay, mo ganun na. po talaga kamahal Kailangan ang ko ang anak mga na yan. yon. Tingnan mo Wow. ito, Domingo. Ngayong araw na ito, ibibigay ko ang singsing na ito sa aking pinakamamahal na nobya. Sabihin mo ngayon, kung hindi espesyal ang okasyon na ito, hindi ba napaka-espesyal? Kahit na sino mapapakasal sa singsing na yan. Ang alak po, sir. Kanina ko pa sinasabi sa'yo na ilabas mo na dahil ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Sige po, sir. Oh, pag-ibig, pag pumasok sa puso'y may ligalig. Ganun kasimple. Sasabihin ko na ako ang piliin niya. Diyos ko naman. Makukuha ko siya sa pang-aakit ko. Hindi ako matatanggihan ng matanda. Ganon ang mga lalaki. Pero para saan pa? Ano ka ba naman, Iha? Kung ako ay magiging kabit ng matanda, uusok ang ilong ni Fiorella sa galit. Nang sa ganon, makukuha ko na rin si Vittorio. Diana, alam mo naman na mali yan. Humanap ka ng lalaki na talagang magmamahal sa'yo. Sa disgrasyadang katulad ko, wala na akong naiisip maliban kay Vittorio, Maraming Mama. isda sa dagat. Hindi. Nakabingwit na ako na isang malaking pating. Di ba, baby? Pero alam nilang hindi magagawa yun ang kapatid ko. Uminahon ka, Gianna. Intindihin mo na grabe yung ginawa ni Fiorella. Hindi niya sinasadya yun. Alam ko na hindi siya ganong klaseng babae. Relax lang. Lalabas din ang katotohanan, Gianna. Sigurado ka? Anong nangyari sa ospital? Di mabuti. Bakit? Please, huwag mo na munang tanungin. Hi, Sir Gael. Hindi magandang nangyari sa'yo. Paano kung namatay ka? Siguro naman ngayon alam mo na hindi ganun kadali gawin ng mga gamot na yon. Nakita mo na kung anong ginawa mo? Maliit na bagay lang yon kung tutuusin. Maliit na bagay, isinugod si Julieta sa ospital. Ang mahalaga iniisip ng buong pamilya na kasalanan yun ni Fiorella. Ay, kawawa siya. Para siyang hayop na nakakulong sa lungga. Wala ka man lang pakialam sa pwedeng mangyari sa kawawang babaeng yon. Wala. Kung wala si Fiorella, hindi siya makakalapit kay Eloisa. At mas madali sana natin mahanap ang ebidensya laban kay Maximo at kay Eloisa sa ginawa nilang yon kay Papa. Pero siguraduhin mo lang na hindi mabubulag si Julieta. Ano ba kasing inilagay mo doon? Nalagyan ko lang naman ng asido pero hindi siya mabubulag doon. Ano ibig mo sabihin? Mga 2 patak lang naman eh. Gagamitin mo ba dapat ang asido kay Eloisa? Oh, hindi ko ba sinabi sa'yo ang balak ko? Ano? Kapag mas marami sa 2 ang patak ng asido, maaari ba siyang mabulag? Pues, bagay lang sa kanya yon, hindi ba? Alam mo, Dante, nung nakita ko ang resulta ng otopsiya ng tatay ko kagabi, ipinangako ko sa sarili ko na yung ipokritang Eloisa na yan ay magbabayad kung totoong may kinalaman siya sa pagkamatay ng aking ama. Sabihin mo sa akin, ano bang hindi mo naiintindihan? Gusto kong iligpit mo si Gabriel. Hindi ko alam. May iba bang solusyon? Yun lang ang solusyon. Bakit? Sa tingin mo ba kaya mo pa siyang bula-bulahin? Pero senyor, isipin mo lahat ang itinulong ko sa'yo. Wag na wag mo kong bibiguin. Lalong-lalo na ngayon. sige. Pero ang papatayin ko, kapatid ninyo. Oo, siya nga'y kapatid ko. Hindi ko yun itinatanggi sa'yo. Pero marami na siyang alam. At hawak niya tayong 2. At hindi ko yun hahayaan. Kaya sundin mo na sinasabi ko sa'yo. Kung ganon, ano ang magiging dahilan natin? Palabasin natin na namatay siya sa isang aksidente. Dante, gumising ka nga. Ang layo ng iniisip mo, nakikinig ka pa ba? Nakikinig ako. Nabigla lang ako sa sinabi mo. Ang mapagbintangan ng babaeng yun na ang pinakamagandang nangyari sa atin. Alam mo ba yun? Huh? Susunod lang ako sa'yo. Pero kailangan mag-ingat. Kapag nahuli ka, pati ako madadamay ng di oras. Tandaan mo yan. Oh. Huh?
Ang sakit ng mata ko. Natural lang po na sumakit ang mga mata ninyo. Huwag kayong maglala, e-epekto rin po yung gamot. Makakakita pa ba siya, doktor? Masyado pa pong maaga para malaman natin. Matapang ang asidong nilagay at masela ng kondisyon ng mga mata niya. May pag-asa pa ba siya? Oobserbahan pa natin siya. Sige, pero... Julieta, kailangan mo munang ipahinga ang iyong mga mata. Kaunting pasensya. Tatanggalin natin ang bandages kapag hindi na kritikal ang kondisyon ninyo. Maraming salamat, doktor. Salamat. Excuse me. Sige po, maraming salamat. Ay, Huwag ka na mag-alala, Julieta. Nandito naman ako, ha? paano mo nasabi? Dahil aalagaan kitang mabuti at hindi ako aalis hanggat hindi ka gumagaling. Akong bahala sa iyo, ha? Napaka-romantiko. Pasok po kayo. Sir Pedro, Anong nangyari dito? inosente po ako. Nagsasabi ako ng totoo. Wala akong balak ng masama. Senyor Pedro, ito po talaga ang totoong nangyari. Si Senyora Eloisa inutusan si Fiorella na umakyat ng kwarto para kunin yung eye drops. Pagbalik niya, ibang eye drops na ang dala niya. Hindi. Hindi ko alam kung saan galing yun. Wala akong pinapalitan na gamot. Nakita ko yun mismo sa tokador ni Senyora Eloisa. Pagkatapos, pinatakan niya ang mga mata ni Ma'am Julieta. At bigla na lang siya nagsisisigaw sa sakit. Ginawa ko lang kung anong inutos nila sa akin. Totoo. Pag-akyat ni Mrs. Federica, Miss, nakita ni Miss Federica ang totoong pampatak sa mata ni Senyora Hindi. Eloisa. Pero Yan ang yun ang totoo. nag-iisa lang sa lamesa. Huwag ka na magsinungaling Hindi. pa. Bakit naman ako magsisinungaling? Hindi ko kayang gawin ang bagay na yun kay Ma'am Julieta. Senyor Pedro, wala kaming alam kung anong intensyon na gumawa nun. Pero malakas ang pakiramdam namin na siya ang may gawa ng lahat ng yun. Ano pinagsasasabi mo? Nakita kong pampatak na yun sa ibabaw ng tokador. Wala akong kasalanan, Sir Pedro. Hindi ko sasaktan si Ma'am Julieta. Pakiusap. Maniwala ka sa akin. Diana, Mag-uusap tayo. tungkol ba sa negosyo? Hindi, tungkol sa atin. Diana, nag-usap na tayo. Pero, ang totoo, mahal kita, Vittorio. Pakiusap, ayoko nang pag-usapan pa ito. Bakit hindi mo muna ako patapusin? Mahal na mahal kita. Naging masaya ako nang makilala kita. Hindi ako makatulog sa kakaisip na mawawala ka sa aking buhay. Ang totoo, hindi ko alam kung... Pakinggan mo naman ako, Vittorio. Tanggap ko. Kahit gawin mo akong isang kirida. Ano? Anong kirida? Kaya kong tanggapin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahirap to para sa akin. Pero para sa'yo, mahal ko, kakayanin kong magtiis. Hindi ako humihingi ng anumang kapalit mula sa'yo, Vittorio. Ipinapangako ko sa'yo na wala makakaalam ng ating relasyon. Alam ko na may iba ka ng mahal, pero... hayaan mong mahalin naman kita, Vittorio. Ipagpaumanhin mo. Pero ayokong saktan kita. Hindi mo ako gusto? Hindi ba ako maganda sa tingin mo? Baka naman, iniisip mong hindi tayo bagay, pero... Hindi ganon. Huwag mo sabihin yan, Diana. Maganda ka at alam kong makakahanap ka ng lalaking pwede mong mahalin. Vittorio, hindi mo lang alam kung gaano kita kamahal. Hindi mo ba talaga ako pwedeng mahalin? Gusto ni Anibal at ni Julieta na magdemanda. Ang gusto nilang mangyari ay madala si Fiorella sa kulungan. Sa kulungan? Oo. Pero baka hindi naman niya sinasadya, Lola. Beh, Baka naman, Kunwari pa siya. baka nagkamali lang siguro siya o kaya aksidente. Anong aksidente? Ha? Sinadya niya yon, hindi yun aksidente. Siya ang naglagay ng pampatak. Paano naging aksidente yon, di ba? Huwag mo nang palakihin pa ang gulo. Seryosong bagay to, Federica. Hindi ko na alam kung talagang inosente si Fiorella o hindi. Ang gulo Lola, talaga. Lola. Siguro merong mga paliwanag sa mga nangyayari. Basta,
Inatake si Julieta ng allergy niya sa bulaklak kaya nairita ang mga mata niya kanina kaya... Ang ginawa ko, pinakuha ko kay Fiorella ang pampatak na nasa kwarto ko. Pagbalik niya, dala-dala niya ang isang bote. Pero hindi ko alam na asido ang laman. Hindi pa ba sapat yun na ebidensya? Hindi. Sa tingin ko, Lola, saan ba nakita ni Fiorella ang eye drops? At bakit naman niya sasaktan si Julieta? Anong dahilan? Ha? Ayaw nilang isa't isa. Nakalimutan niyo na ba yung tungkol sa singsing? Amuyin mo, amuyin mo. Tapang, no? Gusto talaga ni Fiorella na maging separada si Julieta. Baka nga. Nakita ko nga silang medyo nagtatalo kaninang almusal. Tama, dahil pinagsalitaan siya ng masakit ni Julieta kanina kaya gumanti lang si Fiorella. Posible, hindi ba? Diana, tama na ito. Ayokong lokohin si Fiorella. At sinong nanloko? Mas nauna mo akong nakilala kaysa sa kanya. Bago pa tayo nagkakilala, ang totoo, si Fiorella ay nobya ko na. Hindi lang kami... Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Gusto ko lang maalala mo ang pinagsamahan natin. Alam mong, magkasama tayo ng mahabang oras. Ayakap mong mahigpit ang mga halik mo. Pakiusap naman, Diana, intindihin mo sana ako. Nasa dapit hapon na ako ng buhay ko. Gusto kong magmahal. Bakit hindi akong mahalin mo? Mali ito. Si Fiorella ang pakakasalan ko. Ang babaeng mahal ko. Tapos iiwan mo ko? Pinibigay ko na ang buo kong pagkatao. Diana, pakiusap tama na. Buti pa, umuwi ka na muna. Vittorio! Ako pa? Ako pa talaga, ha? Bakit ako sinisisi mo? Ikaw ang asawa. Ikaw dapat ang nag-aalaga. Pero nasan ka? Dahil hindi ako nakatira sa impyernong bahay na yon. Hinayaan mo lang na mangyari ito. Wala ka man lang nagawa. Parang awan niyo na. Hindi ito makabubuti sa akin. Tama na, please. Ay. Nananahimik na sana si Julieta doon sa bahay na yon. At hindi sana mangyayari sa kanya ito kung hindi kayo nang himasok. Correction! Nasa bahay niyo sana si Julieta ngayon kung hindi ka nang bababae kada 5 minuto. Walang hiya ka talaga! Walang hiya! Hindi ba talaga kayo titigil? Sabi Ano ng nangyayari tama dito? Yan. Diyos ko. Please, respetuhin niyo ang ospital. Pwede ba? I'm sorry. I'm very sorry, Doc. Sa tingin ko, kailangan niyo munang umalis ng ospital. Hindi maganda na dito kayo nag-aaway na dalawa. Paalis na naman ako eh. Ipapaalam ko na lang sa kanila ang nangyaring ito sa'yo ngayon. Doktor, pasensya ka na. Nabigla lang ako dahil nag-aalala ako sa kalagayan ni Julieta. Ang gusto ko lang mangyari ay makulong ang buwisit na Italianong babaeng yan. Gusto kong pagbayaran niya ang ginawa niyang ito sa akin. Tinignan ko po ang mga kuha sa CCTV pero wala po akong nakuhang ebidensya na pumasok si Fiorella sa kwarto ninyo para ilagay ang asido. Pero saan naman niya nakuha yon? Baka lagi niya yung dala. Naku, mukhang planado ang lahat. Sa tingin mo? Hindi ako makapaniwalang kaya niya yung gawin, Federica. Mabait siya, napakalambing at inosente. Sigurado ka ba, Eloisa? Hindi ko na talaga alam kung anong paniniwalaan. Pero parang hindi ko nakilala ang babaeng dinala ni Pedro dito sa bahay para manilbihan. Lola, pakiusap. Huwag na muna nating husga ng tao. Hanggat hindi pa tapos ang ginagawang investigasyon. Kailangan na rin natin siguro ang tulong ng pulisya. Sa tingin ko, kailangang imbestigahan lahat ng kasama natin dito sa loob ng bahay. At bakit pa? Alam naman natin na may kasama tayong baliw dito sa loob ng bahay. Lola! Sinabi lahat sa akin ni Dante tungkol kay Ramiro. May sinabi ho ba siya? Wala. Wala ba siyang sinabing masama? Wala. Gusto lang naman niyang makichismis pero
Wala akong sinabing anuman sa kanya. Bakit mo siya sinisante? Siya kasi ang nagsabi kay Fabio ng tungkol sa aksidente yung nangyari. Mabuti na lang at sinisantin mo siya. Ano? Hindi, dapat siya ang nagsabi sa akin, hindi si Fabio. Sa tingin ko pa rin, hindi niyo siya dapat. Sinisante Osvaldo. Ay, Pedro, alam mo, hindi mo dapat minamaliit ang mga nangyari. Ano pang hinihintay mo? Sunugin ang buong rancho? Sa tingin ko nga, gawa-gawa lang nila. Lahat ng sinasabi nila lamang kay Ate Fiorella. Naiintindihan kita, Gianna. Alam mo, ang ranchong ito yung masasabi ko na para rin kulungan. Hindi ko na alam. Tulungan mo ako, Sir Gael. Tama na. Magiging maayos din ang lahat. Tama na, Gianna. Ipinapangako ko sa iyo na imbestigahan ito ng pamilya ko at ayusin nilang lahat, maniwala ka. Paano kung ituro nila si Ate Fiorella? Kailangan kong tulong mo, Sir Gael. Utang na loob. Ikaw lang ang kakampi ko. Magandang umaga, Sir Gael. Mukha yatang mas maayos na ang lagay mo ngayon. Tama ka. At mukhang alagang-alaga siya ni Gianna. Benito! Kinulong si Ate Fiorella sa kwarto ni Dante. Pinagbibintangan nila siya. Natatakot ako, Benito. Bakit? Ano na, Simona? Hindi pa ba bukas? Kahit ano sundot ko ng susi, hindi ko talaga mabuksan. Nakakainis. Ano bang gagawin ko? Benito, tulungan niyo ako, please. Fiorella pa nga ako. Ilalabas kita dyan. Tulungan mo na lang doon si Joaquina. Mas malaking problema pag nandito ka eh. Benito, Simona, alam niyo inosente ako. Kaya para awan niyo na, tulungan niyo ako. Alam ko yan, Fiorella. Hindi ko siya hahayaang ganyan. Hindi man lang nila hinayaan ako makausap si Gianna. Gianna! Benito, alam mo ba kung nasaan ang kapatid ko? Hindi ko alam kung nasaan siya. At hindi ko hayaan na ikulong ka nila dyan. Simona, nanakawin ko ang susi kay Dante. Asa ka pa? Hindi mo makukuha sa kanya yon. Dapat gumawa ako ng paraan. Wag, Benito. Benito, wag. Wag na wag mo susubukan kunin ng susi kay Sir Dante. Benito, makinig ka. Makasaktan niya si Gianna, Benito! Benito! Napakaganda, hindi ba? Nagniningning. Katulad ng puso ni Fiorella. Kahit po sino pakakasalan kayo, Don Vittorio. Hindi lang isang beses siya mapapa-oo, mga dalawa o baka higit pa. Sana nga tama ka. Sa ngayon, ilalagay ko siya dito. Malapit sa aking puso. Ngayon pa lang po ay binabati ko na kayo. Alisin mo yan. Ako na pong bahala sa buong restaurant. Sagot ko po kayo. Okay. Good luck po. Ikaw na naman. Oo, aalis na ako. Pero hindi ako lalayo sa'yo, Vittorio. Ako na lang ang piliin mo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Diana, nakikiusap ako sa'yo. May gagawin pa ako. Kahit isang araw lang. Ibigay mo sa akin ang isang araw para patunayan ko sa'yo kung paano ako magmahal. Si Fiorella hindi bagay sa taong katulad mo. Tama na, Diana. Sana tigilan mo na ang mga pagsira sa magandang samahang mayroon tayo. Sobra na. Sana respetuhin mo ang mga desisyon ko. Naintindihan mo? Pero Vittorio, nagkakamali ka. Huwag mo sanang hayaan na magalit ako sa'yo. Diyan ka na. Vittorio! Napaka-obvious na ang basurang babaeng yun ay may masamang pinagbalak sa ating lahat. Pero di ko maintindihan, Federica. Paano mo nasisiguro na siya nga talaga ang gumawa ng bagay na yun? Paano? Well, halata namang guilty kasi siya, pero huwag kang mag-alala dahil malalaman din natin ang rason kung bakit niya ito ginagawa sa atin. Pero kailangan kong siguraduhin na hindi siya poprotektahan ng anak kong si Pedro. Dapat niyang malaman na talagang delikado ang babaeng yun. Halimaw siya. Kahit kailan wala akong tiwala sa kanya. Ang problema lang wala tayong ebidensya. Alam niyo, nag-uumpisa ng investigasyon sa bahay. Chinek na ni Dante ang CCTV at alam niyo ba? Ano? Ano raw? Hindi siya nakitang pumasok sa kwarto ni Eloisa. Pero bakit ganun? Well, baka naman lagi niyang dala ang eye drop na ginamit niya sa'yo. Malamang nakakainis siya. Well, obvious naman na may balak talaga siyang masama sa'yo pagkatapos niyong magtalo kaninang umaga.
Bueno, yun ang pwede nating makitang anggulo kahit yun lang. At hanggat maaari, isama niyo ang lahat ng ginawa niya sa Rancho Los Angeles. Okay. Mahal ko, kasama ko ang agent ng District Attorney's Office ng ospital. Kumusta po kayo, ma'am? Mabuti naman. Kailangan mong kumpirmahin ang report para maaresto na ang basurang Italyana na yon. Well, the sooner the better. Pwede niyo akong gawing testigo. Teka lang, excuse me. Pero sa tingin ko lang, napakaaga pa yata para magsagawa kayo ng pag-aresto. Pero kung sa tingin nyo na makabubuti yan, kayo na ang magdesisyon. Curious ako kung paano yun nangyayari. Napansin ko na maraming security camera, Gianna. At mukhang gumagana naman ang lahat ng ito. Ewan ko kung ganun nga. Basta. Maraming salamat, Sir Gael. Isa ka talagang anghel. Huwag ka magpasalamat. Ginawa ko yung kasi concern lang ako. Siya nga pala. Babalitaan na lang kita mamaya. Sige, salamat. Bye. Don Vittorio! Don Vittorio! Don Vittorio! Bakit? Anong nangyari? Pinagbibintangan nila si Ate Fiorella na nanakit. Walang ginagawang masama si Ate Fiorella. Kinuha pa nila siya tapos kinulong sa kwarto. Ayaw nila siya pakausap sa akin. Sandali. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Si Ate Fiorella, pinagbibintangang nanakit. Hindi niya po kaya manakit ng ibang tao. Kinulong po siya na parang isang kriminal. Totoo ba yan? Totoo. Nasaan siya? Dalhin mo ako doon. Halika, samahan mo ako. Mabawiin ko siya sa kanila. Bilisan mo. Hindi maaari ito. Nabawasan tayo ng problema ngayong wala na si Ramiro. Oo, mabuti naman na si Sante na siya. Huwag kang masyadong masaya dyan dahil lagi kitang babantayan. Kaya mag-iingat ka sa mga binabalak mong gawin, Sonia. Pwede ba tayong kumain pero hindi masyadong marami? Okay, pero kailangan ko muna mag-shopping. May susutin ka na ba? Ay, hindi ko pa alam. Pero gusto kong ma-impress si Pedro mamayang gabi. Oh, wait. Kukunan kita ng picture. Ano, gagamitin ko to para kulamin kita mamaya. Ikaw talaga? Labot ka. Ayoko magsinungaling. Seryoso ang sitwasyon natin ngayon. Maniwala kang inosente ako, Pedro. Naniniwala ako sa'yo, Fiorella. Hindi kita pinagdududahan doon pero gusto nilang lahat na ilagay ka sa bitag at ipakukulong pa. Bitag? Bakit akong ilalagay sa bitag? Dahil maraming naghahabol sa seguridad at napakahalaga nito sa aming pamilya. Pero huwag ka mag-alala, Fiorella. Kahit buhay ko, ibibigay ko. Mapatunayan lang na ikaw ay inosente sa nangyari. Ibibigay ko rin sa'yo ang lahat. Kahit pa ang aking buhay. Hindi ko mahanap si Dante. Fiorella, hindi ko makita si Dante sa bahay. Benito, masaya ako nagkita tayo ulit. Bakit mo siya hinayaan na tratuhin ng pamilya mo na parang isang kriminal? Benito. Isa kang duwag. Plinano niya yun para mabulag ako. Dahil hindi niya ako gusto. Alam ko, pero gayon pa man, bakit Sandali hindi lang po, Lola. pinagtanggol ni Fiorella Sigurado ang akong sarili walang niya? kinalaman si Fiorella sa kung ano man ang nangyari kay Julieta. Sandali, baka mga pulis yan. Kailangan ko pumagtago. Nahon ka lang. Okay lang pero, paano kung mga pulis yan nasa pinto?